Kumusta mga brad? Ngayon nga pong 2026, marami na naman tayo or kayong aabangan na motor. Isa na nga po dito ang pinaka-latest na Honda Airblade 160 na nilabas na nga po sa Vietnam last year. Sa itsura pa lang niya halatang nagbago na talaga siya. Hindi na siya yung dating Airblade na nakilala mo. Para sa iba, pumangit na yung itsura niya. Pero para naman sa iba, mas gumapo yung itsura niya. Siguro depende lang talaga sa nagsasabi kung may pambili o wala. Kasi panigurado yung mga may pambili, nagagupuan sila. At yung mga wala na mapambili, alams na. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, eto na nga po ang bagong itsura ng Honda Airblade 160 na isa nga po sa mga abangan natin ngayong 2026. Yung previous model nga po na nandito na sa Pilipinas, masabi din talaga nating medyo underrated. Kaya naman niyang ibigay yung mga hinahanap mo, pero out siya sa panlasa ng mga tao. Isa kasi sa mga sinasabi nilang dahilan, maliit daw siya or manipis daw siya para sa isang 160cc na scooter. Kaya yung iba imbis na gustong bumili, hindi na lang sila bumili. Pero sa pagkakataon nga po na ito, mukhang bibili na yata sila. Yata kasi hindi pa naman siya nakarating sa Pilipinas or hindi pa siya dumadating sa Pilipinas. At yun nga po yung aabangan natin. Kasi para sa akin, okay na yung looks niya. Para na siyang upgraded version ng Yamaha Nuvo. Ha? Medyo hawig kasi. Pero syempre Honda pa rin ito, hindi naman siya Yamaha. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang bagong Honda Airblade 160 na mayroong 156.9 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves, powered by ESP Plus or Enhanced Smart Power Plus. Ang ibig nga pong sabihin, mas pinalakas na makina at mas pinatipid sa gasolina. Naka-program fuel injected at ito po ay naka-liquid cooled. Ang kanyang compression ratio 12.0:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 15 horsepower at 8,000 RPM, 14.8 Nm of torque at 6,000 RPM. Ang kanyang tangke ay kayang karga ng 4.4 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman po ng 44.8 kilometers per liter. Hindi na masama. Ang sukat ng kanyang gulong 90/80/14 sa harap at 100/80/40 naman sa likuran. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. At meron po siyang ABS. Naka-single channel ABS. 2026 na, nagtitipid pa rin si Honda. Magyaw-yaw na naman yung mga walang pambili dyan. Ang kanyang seat height ay mitaas na 775mm at 142mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor na ito ay may kabuuang bigat na 113 kg. So para nga po sa isang 160cc na scooter, medyo magaan po siya. Makapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED na po yung headlight niya pero bulb type pa rin yung kanyang mga signal lights. Kung ikumpara nga po natin doon sa previous model, isa ito sa mga nagbago talaga sa kanya. Iba na kasi yung headlight niya. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka-digital na Honda nga po talaga yung datingan. At ito po ay naka-smart key na rin. Nakakilis po siya. At hindi nga din po mawawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port. Na para katsan ka nga pumunta, hindi ka na mangangamba na baka malobat yung cellphone mo. Kasi nga, manonood ka pa ng Pornhub. At nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sarap ang bagay nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So una na nga po dito ang kanyang lagayan ng stallion, at nakakalungkot mang sabihin, wala siyang ganon. Wala siyang lagayan ng stallion. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay recommended na lang.
At pagdating naman po sa kanyang presyo doon nga po sa may Vietnam, ito nga po ay nagkakalaga ng 58,590,000 Vietnamese dong. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 130,000 pesos. So kayo na po ba na magsabi kung worth it ba o hindi? Kasi at the end of the day, ikaw pa din naman magdesisyon kung bibili ka o hindi. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.